Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ngayon ang gold medal match sa pagitan ng Team USA kontra sa kupunan ng Team France. Napakaganda at puno ng aksyon ang gold medal match na nangyari ngayong Olympics. Ito ang full breakdown at analysis ng Team France at Team USA. Okay game. Binuksan ni LBJ ang gold medal match sa napakagandang slam dunk pass break point na ito. Ngayon pa lang mga ropa, pansinin nyo na yung matchup ni LBJ dyan sa player ng France na si Abou Saleb na ang laking player at medyo may katawan din. Halos mas malaki pa nga siya kay LBJ kung titingnan. Yang player na yan ng France ang naisip ng France na matchup kay LBJ. Opening quarter, ang ginamit na depensa dito ng Team USA ay man-to-man defense. As usual mga ropa, man-to-man defense yan na may help. Ang bantay dito ni Joel Embiid ay si Victor Wembanyama na hindi niya inaasahang titira sa napakalayo. Lagpas-lagpas pa yan sa 3-point line. Take note nyo ulit to mga ropa, napaka-importanteng pyesa ni Victor Wembanyama para sa kupunan ng France. Yung mga ganitong threat niya sa 3-point line na hindi siya pwedeng iwan na open kahit malayo pa yan. At the same time, meron din siyang slashing skills at driving ability at kaya din niya pumoste at tumiscore sa paint ang magpapahirap sa Team USA. Actually mga ropa, 2 beses na magkasunod agad naka-score si Victor Wembanyama sa depensa ni Joel Embiid. Next possession, pagkakamali ni Abou Saleb. Napakatalinong player talaga ni LeBron James. Sa konting pagkakamali lang ni Abou Saleb dito, nagawa agad niyang i-capitalize ni LeBron James at nagawa agad itong i-convert ng Team USA sa 3 points ni Devin Booker. Basket is good. Ano nga bang pagkakamali ang nagawa ni Abou Saleb dito kung bakit nasabi kong napakatalinong player ni LBJ? Ito yon mga ropa, sa inbounds play pa lang, alam na ni LBJ na dumobble team ito si Abou Saleb kay KD. At si KD naman ay pinasa ang bola pabalik kay LBJ. Dito gumana ang napakatabang utak ni LeBron James. Alam niyang mas mabilis siyang tumakbo kay Abou Saleb kung kaya't kinapitalize niya ang pag-double team nito kay KD. Ibig sabihin nito na sa pass break ng Team USA ay -1 agad ang Team France sa depensa. Ang tendency sa akmang pagsalaksak ni LBJ dito na open si Devin Booker dahil sinalo siya sa depensa ng France. Dahil nga naiwan sa depensa itong si Abou Saleb. Ang senaryo, open 3 points para kay Devin Booker galing sa pasa ni LBJ. Basket is good. Sabi ko nga, man-to-man defense ang gamit na depensa ng Team USA. Pero dahil naiwan dito si Stephen Curry, kaya naman humelp defense si KD. Ang tendency na wala ng bantay si Nicolas Batum kung kaya't madali niyang naipalawa para sa 2 points ng France. Drumive si Abou Saleb sa paint pero nandun si LBJ at access deny. Ini-stare down pa ang LBJ doon si Abou Saleb pagkatapos ng block. Then na-set up naman si KD sa kabila sa 3 points. Basket is good. Pag-usapan natin ang ginagawang transition defense ng kupunan ng France sa first quarter. Actually sa first quarter, puro pass break points ang ginawa ng Team USA sa France. Dito, miscommunication ang nangyari sa kupunan ng France dahil pinapasalunan ng player na ito kay Abou Saleb si Devin Booker. Yun nga lang ay hindi na-anticipate ni Abou Saleb ito kung kaya't na-open si Devin Booker sa paint at nakita ni Stephen Curry. Easy 2 points para sa kupunan ng Team USA. Suking-suki si Abou Saleb, pabawiin naman natin sa opensa. Slam dunk ang ginawa niyang pambawi, hiyawan ng mga bench ng France. At ito na nga mga ropa ang sinasabi ko na kalakasan ni Victor Wembanyama. Kung kanina naka 3 points siya, kaya in-anticipate na ni Joel Embiid na baka tumira na naman ang alien na to. Pero this time na fake taxi si Joel Embiid. Ang gandang fake na to para sa slam dunk, basket is good para kay Victor Wembanyama. Sa paganto-ganto mga ropa, dikit lang ang naging score sa first quarter. Pero nagawa pa rin lumamang ng bagya ng Team USA. Bago matapos ang first quarter, pinasok pa nga si Jason Tatum na hindi pinaglaro noong game ng USA kontra sa Serbia. At nakahawak na ng bola, pwede nang umuwi. Tinapos si Anthony Edwards ang first quarter sa kanyang 3 points at rinashtok pa ang kanyang kakampi sa Minnesota Timberwolves na si Rudy Gobert. 20-15 ang score sa first quarter, lamang ang Team USA. Game, second quarter. Match up ni Anthony Davis at Victor Wembanyama. Sagutan sila ng score sa pagbubukas ng second quarter. Ang isang napansin ko dito mga ropa na ginawa ng Team USA, si Victor Wembanyama ay pinabantay nila kay Jrue Holiday. Ilang beses din nangyari yan at nakascore din si Wembanyama against kay Jrue Holiday. Pati si Jason Tatum ay nasubukan din depensahan sa paint itong si Wembanyama. Kaya nagkaganyan mga ropa, ang sentro lang na nasa loob para sa USA si Anthony Davis. At si Abou Saleb ang abantayan niya dito. Si Wembanyama kasi kahit matangkad yan, kaya naman sa katawanan niya ni Jason Tatum at ni Jrue Holiday. Yun nga lang ay may advantage syempre dahil matangkad kung kaya't nakascore nga siya kay Jrue Holiday sa possession na to. Si Longer ay making things happen para sa kupunan ng France. Ang bango sentral ay bukas sa kanya, basket is good. At bukod pa dyan, meron din siyang passing ability kung kaya't nakadakdak si Kolalibi dito.
Bandang kalagitnaan ng second quarter mga ropa, napansin ko na gumawa ng adjustment ang koponan ng France. From man-to-man defense ay nagpalit sila sa zone defense. Ito ay marahil napansin nilang hindi masyadong tumitira ng 3 points sa koponan ng USA at nagre-rely ito mostly sa 2 points. Yun nga lang mga ropa, dun nagkamali ang koponan ng France. Dahil sa oras na ginawa nila ang zone defense, agaran itong nabasa ng koponan ng Team USA kung kaya't ang lahat ng play nila ay na-adjust ngayon sa 3-pointer. Na-counter-adjust ang koponan ng France kung kaya't nakaraming 3 points sa koponan ng Team USA sa second quarter. Grabe ang pag-capitalize na ginawa ng Team USA dito sa ginawang adjustment ng koponan ni Victor Wembanyama. Kaya sa second quarter, lumobo sa halos 11 puntos ang alamangan nila LeBron James. Mabuti na lang bago matapos ang second quarter, nadaktakan ni Yabusele itong si LeBron James. Isang pambihirang pagkakataon nito kaya nag-flex itong si Yabusele at na-buzzer beater din niya ang oras ng second quarter. Hindi lang agad nag-adjust ang scoreboard pero lamang ang USA sa score na 49-41 tapos ang second quarter. Sa third quarter, man-to-man defense pa rin ang gamit ng Team USA at nakakat dito si Victor Wembanyama para sa easy basket. Ang mahirap dito para sa kupunuan ng France, nadala ni Stephen Curry ang kanyang init sa second quarter hanggang sa third quarter. Dalawang magkasunod na 3 points ang kanyang binitawan para hindi makadikit sa score ang kupunan ng France. Next play, kinapitalize si Yabusele ang mismatch kay Devin Booker. Basket is good para sa kupunan ng France. Nakasagot din sila sa mga 3 points si Stephen Curry dahil dito sa quarter na to at last, pumapasok na din ang kanilang 3-pointers. Maraming 3-pointers din ang naipasok ng koponan ng France dito. Nagawa nila yan dahil sa mga high screen na sineset nila sa ibabaw. Nakabawi naman si LBJ ng kanyang version ng 3-pointer. Ang pagkakamali dito sa depensa ng France ay nag-drop coverage sila kay LBJ. Agad naman itong nabasa ni LBJ na medyo malalim ang kanyang bantay kung kaya't pinukol niya na ito sa 3. Basket is good. Bago matapos ang third quarter, ko-comment ko lang napakagandang depensa na ginagawa ni Anthony Davis para sa kupunan ng Team USA. Actually mga ropa, si Anthony Davis ang rim protector talaga ng kupunan ng USA. Siya ang nagpapahirap sa kupunan ng France para magkaroon ng easy score sa paint. Sa totoo lang, pag nasa loob si Anthony Davis ng paint, bumababa ang porsyento ng France na makascore dito. Commendable talaga ang ginagawang defense si Anthony Davis para sa USA. Kapag natapos ang third quarter, humirit pa si Evan Fournier na 3 points at nakakuha ng steal ang kupunan ng France para mag-goaltending si KD. Again, hindi nag-adjust ang score pero natapos yan sa score na 72-66. May baon na 6 na kalamangan ng USA heading sa fourth quarter. Sa fourth quarter, nag-commit ng maraming turnovers ang kupunan ng Team USA. At sa mga turnovers na ito nila LeBron James, nakapitalize ito ng kupunan ng France kung kaya't nakahabol sila sa score. Gumamit ng high screen dito si Fournier at napaswitch si Holiday kay Yabusele. Nabasa naman agad yun ni Fournier kung kaya't pinasa niya kay Yabusele ang bola. Mismatch ang senaryo, basket is good para kay Yabusele. Turnovers ang pumatay dito sa kupunan ng USA sa kalagitnaan ng fourth quarter. Kung kaya nagkaroon ng run ang kupunan ng France at naibaba pa nila sa 3 ang lamang na lamang ng USA. 3 minuto at 3 na lang ang lamang ng kupunan nila Stephen Curry. Dito na siya nagpasyang ako na ang bubuhat sa inyo. Takeover mode si Stephen Curry sa mga huling minuto ng fourth quarter. Back-to-back 3 points ang ginawa ni Stephen Curry kung kaya tumabante sa score ulit ang USA 90-81. Pero ang kapitan ng France na si Batum ay hindi sumusuko. Pumukol din siya dyan ng 3 points, basket is good. Si Stephen Curry ay di pa rin nauubusan. Sinagot niya yan ang panibagong 3 points sa napakagandang fake na ito. Again, basket is good by Stephen Curry. Stephen Curry is unconscious sa time na ito. Kahit si Carmelo Anthony at kanyang anak ay hindi makapaniwala sa kanilang napapanood. Si Victor Wembanyama ay never say die mga ropa. Nakasagot pa siya dyan ng isa pang 3 points, 93-87 ang score, 43 seconds remaining sa fourth quarter. Pero Stephen Curry is the greatest shooter of all time. Kahit hindi siya member ng Bini, ay nilagyan niya ng cherry on top ang kupunan ng France. Kahit dalawa ang sumabay, basket is good para kay Stephen Curry. Pinatulog ni Stephen Curry ang mga French sa Paris, France. Nagtapos ang finals game sa score na 98-87. Panalo ang kupunan ng Team USA at nakamit na nila ang gold medal sa Paris Olympics. Grabe yung Stephen Curry, mamaw. Ngayon mga roba, ano masasabi nyo sa finals game ng Team USA at ng France? Sulit ba? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba, magkwentuhan tayo.